Kamusta? Ako po si JE at ngayon nga isasalaysay ko sa inyo at ipapaliwanag ang chapter 415 ng Hunter x Hunter. Nag-umpisa ang kabanata sa isang flashback, 2 buwan bago ang paglalayag ng Black Whale. Ipinakita sa unang pahina si Furikov na may naramdamang kakaiba sa kanyang katawan. Agad niyang ginamit ang kanyang Nen ability na Full Metal Alchemist at nag-conjure ng isang laptop na gawa sa Nen. Naglabas siya ng isang RPG-style Nen interface na may 3 menu: Weapon, Armor at Tools. Doon niya napansin ang isang warning icon sa Tools, isang senyales na may stealth Nen attack na tumama sa kanya. Pinili niya ang Decipher the Cursed at lumabas ang listahan ng mga Nen users na apektado ng sumpa. Bukod sa sarili niyang ID na PX4098, may isa pang hindi kilalang biktima. Dahil dito, napagtanto niyang hindi lamang siya ang target. Pareho silang isinumpa ng iisang Nen ability at halos sabay itong nag-activate. Ibig sabihin mga idol, ang ipinapakita sa atin ngayon ng kwento ay ang moment na nadiskubre ni Furikov ang sumpang inilagay sa kanya ng kanyang amang si Beyond Netero. Naalala ni Furikov na lumalabas lamang ang warning icon kapag tinamaan siya ng mga lihim na Nen attack katulad ng mga curse, Nen-borne diseases o manipulation abilities na unti-unting nag-activate. Dahil wala ang warning noong umagang iyon, malinaw na may bagong pangyayaring nag-trigger ng sumpa sa loob lamang ng araw na iyon. Naisip niyang may kaugnayan ito sa Seed Urn Ceremony at posibleng isa sa mga prinsipe ang isa pang biktima. Ngunit agad niyang itinama ang sariling hinala. Kung bahagi ito ng succession contest, dapat sana ay nakalista rin ang lahat ng prinsipe at kanilang mga private guard. Dahil hindi iyon ang nangyari, napagpasyahan niyang ihiwalay ang sumpang ito sa mismong succession contest. Napansin din niyang itinago ang pagkakakilanlan ng isa pang biktima gamit ang anonymizing Nen effect na nagpapakitang planado ang buong operasyon. Habang pinagdurugtong-dugtong niya ang lahat ng impormasyon, iisa lamang ang taong pumapasok sa isip niya. Ito, si Beyond Netero. Agad niyang kinontak si Beyond at direkta itong inakusahan bilang may kagagawa ng sumpa. Sa halip na tumanggi, kalmado itong umamin. Ayon kay Beyond, isa itong protective charm na ginawa upang matiyak ang tagumpay ng succession contest at para rin umano sa kapakanan ni Prince Benjamin. Hindi naniwala si Furikov. Alam niyang may kasinungalingan sa sinasabi ni Beyond, kaya tinanong niya ang tunay na epekto ng sumpa. Ipinaliwanag ni Beyond na habang buhay si Furikov ay wala itong epekto. Ngunit sa oras na mamatay siya, otomatikong mag-a-activate ang isang post-mortem Nen na papatay sa isang partikular na prinsipe. Mas ikinagulat pa niya nang malamang noong sanggol pa lamang siya ay inilagay na ni Beyond sa kanya ang sumpa. Kinumpirma rin ni Beyond na mag-a-activate lamang ang curse kapag isinagawa ng target na prinsipe ang Seed Urn Ceremony. Dagdag pa niya, kung mamamatay si Furikov habang nasa misyon, hindi lamang mamamatay ang target na prinsipe, kundi maipapamana pa kay Prince Benjamin ang Nen ability ni Furikov. Ibig sabihin nito mga idol, alam ni Beyond ang Nen ability ni Prince Benjamin na makuha ang mga Nen abilities ng mga namamatay niyang sundalo. Maaaring pinag-aralan ni Beyond ang kakayahan nila Benjamin dahil gusto niyang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang anak at masigurado na ito ang namumuno sa Kakin. Sa gitna ng pag-uusap, nanatiling kalmado at kampante si Beyond. Nilinaw niyang hindi niya ibubunyag kung sino ang target ng sumpa o kung paano ito gumagana. Ayon sa kanya, kahit nakakulong siya ay isa pa rin siyang napakahalagang tao, kaya kung balak siyang pilitin o imbestigahan ng mas mabusisi, kakailanganin muna ng pahintulot mula sa kasulukuyang hari. Sa tingin niya, malabong mangyari iyon dahil isa siya sa mga taong tumutulong upang matiyak na magpapatuloy ng maayos ang succession contest. Samantala, tahimik namang pinag-aaralan ni Furikov ang bawat salitang binibitawan ni Beyond. Nakatuon ang kanyang pansin sa 2 mahalagang pahiwatig na may isang partikular na prinsipe na target ng sumpa at mag-a-activate lamang ito kapag namatay siya. Naniniwala si Furikov na hindi alam ni Beyond ang tunay na kakayahan ng kanyang Nen ability, kaya inilagay nito ang sumpa sa paniniwalang hindi ito mapapansin. Ngunit may ala si Furikov, ito ang Full Metal Alchemist Combo Master. Kung maaaprubahan ng kanyang kahilingan na bantayan si Beyond, maaari siyang manatili malapit dito sa loob ng ilang oras o ilang araw. Sa pamamagitan nito, inaasahan niyang unti-unting makukuha ang kumpletong impormasyon tungkol sa sumpa, pati na rin ang eksaktong paraan upang makagawa ng palunas laban dito.
Kung inyong maaalala mga idol, ang Nen ability ni Furikov ay nagpapahintulot sa kanyang maintindihan ang Nen ability ng isang Nen user na malapit sa kanya. Kailangan niya lamang ng sapat na oras para malaman ng impormasyon at gamit din ng parehong abilidad, kaya ni Furikov na makalikha ng mga bagay na pwedeng magpahina o magpalakas sa abilidad ng kanyang target. Dahil sa kakayahang ito ng sundalo, agad niyang binuksan ng option na Create Anti-Curse Item. Ngunit nabigla siya sa lumabas na resulta. Aabutin ng 365 araw upang ma-decode ang curse at tinatayang 700 na araw pa upang makagawa ng antidote at maaaring hindi pa kompleto ang pagsusuri. Doon niya napagtanto kung gaano kakomplikado ang Nen curse na ginawa ni Beyond upang pigilan ang sinumang Nen exorcist na alisin ito. Habang iniisip ni Furikov ang sitwasyon, ipinaalala ni Beyond na mahigit 20 taon nang unti-unting inihigop ng sumpa ang aura ni Furikov mula pa noong bata pa siya. Dahil dito, napagtanto ni Furikov na napakalaking aura ang kinakailangan ng curse na nangangahulugang isang napakalakas na Nen user ang tunay na target. Saglit niyang pinaghinalaan na baka si Prince Benjamin mismo iyon. Nilinaw ni Beyond na ginawa ang curse upang malampasan ang proteksyon ng mga guardian spirit beast ng mga prinsipe, kaya kinakailangang napakalakas nito. Gayunpaman, alam niyang hindi pa rin siya pinapaniwalaan ni Furikov. Sa sinabing ito ni Beyond, naalala ko ang kapangyarihan ni Alluka at Nanika dahil kung matatandaan nyo, walang Nen exorcist ang nagawang makatulong kay Gon noong muntika na siyang mamatay dahil sa kanyang Nen vow. Pero salamat sa walang kapantay na kapangyarihan ni Nanika, nabuhay si Gon. Ibig sabihin, malaki talaga ang posibilidad na babalik sila Gon, Killua at Alluka sa kwento dahil sila lang ang may kakayahang tulungan ng mga prinsipe na makaligtas mula sa sumpa. Sa huli, sinabi ni Beyond na ang tunay na layunin ng succession contest ay ang manatiling buhay ang isang prinsipe na magmamana ng kapangyarihan ng Guardian Spirit Beast. Dahil dito, kailangan umanong mamatay ang lahat ng natitirang prinsipe bago makarating ang Blackwell sa New Continent. Idinagdag pa niyang makabubuti rin ito sa sarili niyang plano dahil mapapanatili niya ang magandang relasyon sa susunod na pamahalaan ng Kakin. Matapos ibunyag ang lahat ng nais niyang sabihin, ngumiti si Beyond at iniwanan si Furikov ng isang huling payo. Gamitin ang sumpang nakakabit sa kanya para sa kapakanan ni Prince Benjamin. Pagkatapos nito, tuluyan ang naputol ang kanilang komunikasyon. Nakakatakot ang mga sinabi ni Beyond Idol dahil may posibilidad na may pahintulot ng hari ng Kakin ang paglalagay niya ng mga sumpa sa kung sino-sino para paslangin ng mga prinsipe. Maaaring ang kasunduan ng hari at ni Beyond ay papaslangin nila ang lahat ng mga prinsipe maliban sa isa kapag malapit ng dumaong ang barko para masigurado na matatapos ang ritual ng succession contest. Pagkatapos ng tawag, muling binalikan ni Furikov ang lahat ng impormasyong kanyang nalaman at isa-isang pinagdugtong ang mga pangyayari kaugnay ng Seed Urn Ceremony nang unang lumabas ang warning sa kanyang NPC. Tapos na ang ritual hanggang sa 8 Prince. Dahil dito, nabuo niya ang isang bagong teorya. Kung kasabay ng Seed Urn Ceremony nag-activate ang sumpa, malamang na ang tunay na target nito ay isa sa unang 8 prinsipe. Gayunpaman, nananatiling misteryo kung sino talaga ang tinutukoy nito. Kung hindi si Prince Benjamin ang target, agad niyang naisip ang ikalawang prinsesa. Isa itong bihasang Nen user at kabilang sa pinakamalaking banta sa kasulukuyang balanse ng kapangyarihan sa kaharian. Para kay Furikov, isa siya sa mga prinsesang may pinakamalaking posibilidad na guluhin ang umiiral na sistema. Halos kapantay ng panganib na dala ng 9 Prince. Ngunit, agad niyang pinigilan ang sarili na magpadalos-dalos sa konklusyon. Kilala niya si Beyond Netero bilang isang taong sadyang naghahalo ng katotohanan at kasinungalingan upang iligaw ang sinumang sumusubok o nawain ang kanyang mga plano. Dahil dito, napagpasyahan ni Furikov na hindi sapat ang mga hinala. Kung nais niyang matukoy ang tunay na target ng sumpa, kailangan niyang patunayan ang lahat sa pamamagitan ng sariling investigasyon at ng kanyang Nen ability. Hanggat wala siyang konkretong ebidensya, hindi siya maaaring magtiwala sa kahit isang salitang nang galing kay Beyond Netero. Kung ating babalikan ng mga naganap sa chapter 413, malalaman natin na wala na masyadong nadiskubreng impormasyon si Furikov ukol sa sumpa. Hindi niya nabanggit kay Benjamin na may iba pang Nen users na nagtataglay ng sumpa ni Beyond bukod sa kanya, na meron itong anak na prinsipe at hindi niya din nadiskubre ang iba pang posibleng paraan upang alisin ang sumpa. Ibig sabihin, lamang ngayon sa kanila si Kurapika dahil sa impormasyong sinabi ni Longhi sa Hunter ukol sa mga plano ni Beyond. Bumalik ang eksena sa timeline ng succession contest sa Blackwell.
25 minuto bago ang martial law. Pinag-uusapan pa rin nila Kurapika at Reyna Uwito ang mga posibleng paraan upang makipag-ugnayan sa labas ng barko. Ipinaalam ni Queen Uwito kay Kurapika ang tungkol sa General Store, isang delivery service na gumagamit ng drone at high-speed ferry upang maghatid ng mga personal na gamit at liham. Sinang-ayunan ni Kurapika ang ideya. Sa tingin niya, may pagkakataon pa silang magamit ang serbisyo hanggat hindi pa pumapasok ang Blackwell sa rehiyong may mga matitinding bagyo, kaya hindi magiging imposible ang anumang delivery. Ipiniliwanag ni Uwito na hanggang 2 linggo matapos ang paglalayag lamang maaaring magpadala ng request. Samantala, ang mga liham ay karaniwang inaabot ng halos 1 linggo bago makatanggap ng tugon. Kung kikilos sila agad, inaasahan niyang makakarating ang mga postcard sa kanyang kapatid sa loob ng 3 hanggang 5 araw, kahit dumaan pa ito sa lahat ng inspeksyon. Ipinakita ni Uwito ang postcard na balak niyang ipadala. Matapos itong suriin, wala namang napansing kahinahinala si Kurapika. Isa lamang itong karaniwang liham na nagpapaalam sa kanilang pamilya na ligtas sila. Ngunit, nais na Uwito na magtago ng lihim na mensahe gamit ang Yamato script, isang komplikadong sistema ng pagsusulat na madaling gawin pero hindi agad mapapansin at madedecipher. Agad naman siyang pinaalalahanan ni Kurapika na maging maingat sa bawat salitang gagamitin. Kapag nabuko ng militar ang kanilang code, anumang pangalan o lokasyong mababanggit ay maaaring magamit laban sa kanila. Kaya iminungkahi ni Kurapika na gumamit na lamang ng isang espesyal na keyword na sila lamang ng kapatid ni Uwito ang makakaunawa bilang palatandaan ng tagpuan, at mas mabuting pumili ng lugar na malayo sa kanilang sariling bayan. Humingi ng tulong si Uwito sa pagbuo ng mensahe at hinikayat siya ni Kurapika na isulat muna ang lahat ng gusto niyang sabihin bago nila ito ayusin upang maging mas ligtas. Gusto kong isingit ito mga idol sandali. Gagawa ko ng buong teorya tungkol dito pero kung inyong mapapansin, ang pangalan ni Uwito ay mula din sa salitang Japanese. Ang kanyang pinagmulan ay Yamato, na parang isang syudad sa Japan. At kahit ang mga code na kanyang ginagamit sa pagpapadala ng sulat ay pinaghalong Japanese text. Sinasabi ko ito dahil kung inyong maaalala, ang Nenbis na silent majority na umaatake sa kanila ay nakabihis din ng tradisyonal na kasuotan ng mga Japanese na kimono. Sa madaling salita, ang kung sino mang lumikha sa abilidad na ito ay maaaring galing sa isang bansang sumusunod sa kultura ng mga Japanese, kagaya ni Reyna Uwito. Habang ginagawa ng Reyna ang sulat, tahimik namang pinag-iisipan ni Kurapika ang lahat ng posibleng panganib. Kahit makalusot ang liham sa inspeksyon, wala pa rin kasiguraduhan na ligtas ito makakarating sa known world. At kahit makarating man ito, maaari pa ring maantala o masira ang liham sa proseso ng paghahatid. Dahil postcard lamang ito, kahit maliit na gasgas o mantsa ay maaaring makasira sa lihim na code. Ngunit, hindi roon natatapos ang kanyang pag-aalala. Kahit matanggap ng kapatid ni Uwito ang mensahe at maintindihan ang Yamato script, hindi pa rin sila sigurado kung tama nitong maisasagawa ang mga instructions nila. Isa lamang itong ordinaryong babae at walang espesyal na training at maaaring mahirapan itong magpasya kung may mangyaring hindi inaasahan, lalo na kung kasama pa nito ang isang sanggol. Ang pinakakinatatakutan ni Kurapika ay ang posibilidad na mabisto ng militar ang code. Kapag nangyari iyon, madali nilang matutunton ang pinanggalingan at destinasyon ng postcard. Alam niyang nauunawaan ng unang prinsipe at ng kanyang mga tauhan ang kahalagahan ng paghuli kay Prinsesa Wobble. Para sa kanila, ang mapatunayan na wala na ito sa succession contest ay katumbas ng tuluyang pagtanggal ng isang karibal para sa trono. Kapag nangyari iyon, mahuhuli si Prinsesa Wobble at kasabay nito ay malalagi din sa panganib ang buhay ni Queen Uwito at ng kanyang mga kamag-anak. Dahil dito, napaisip si Kurapika kung sulit ba ang napakalaking panganib ng pagpapadala ng liham. Gayunpaman, alam din niyang kung walang paunang abiso, malabong pagkatiwalaan ng kapatid ni Uwito ang 2 batang miyembro ng Hunter Association na bigla na lamang magtutungo sa kanya. Kaya sa kabila ng lahat ng panganib, kailangan pa din nilang sumugal. Ang galing nito mga idol. Dito malalaman natin na si Uwito ay magpapadala ng sulat sa kanyang kapatid gamit ang code na napag-usapan nila. Samantalang si Kurapika ay maaaring gagamit ng ibang paraan upang makapagpadala ng mensahe kanila Gon at Killua para makipagkita ang dalawa sa kapatid ni Uwito at maprotektahan si Prinsesa Wobble. Matapos maisobre ang sulat, lumapit si Kurapika kay Reyna Uwito at meron siyang sinabi na parang lalong nagpangamba sa Reyna. Hindi na ipinakita kung ano ang sinabi ng ating bida. Dahil sa sunod na eksena, lumabas siya sa silid, dala-dala ang mga liham at postcards.
Lumapit si Kurapika kay Bobby Mayna upang ipaalam ang kahilingan ni Queen Uito na gamitin ang serbisyo ng General Store at maipadala ang 8 postcard para sa kanyang mga kamag-anak. Ipiniliwanag ni Bobby Mayna na wala na ang dating inspection system dahil ito ay inalis na. Gayunpaman, sa ilalim ng umiiral na Quarantine Act, kinakailangan pa ring dumaan sa militar ang lahat ng liham at gamit na ilalabas ng Black Whale. Dagdag pa niya, maaari naman niyang personal na ihatid ang mga postcard sa General Store. Tahimik na tinanggap ni Kurapika ang paliwanag, ngunit agad niyang naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Bagamat wala na ang dating proseso ng inspeksyon, nananatili pa rin sa militar ang kontrol sa lahat ng bagay na lumalabas at pumapasok sa Black Whale. Ibig sabihin, hawak pa rin nila ang buong sistema ng distribution ng mga liham at kagamitan. Lalo pang tumibay ang hinala ni Kurapika na mahigpit pa rin silang binabantayan ng militar. Anumang mensaheng ipapadala palabas ng barko ay maaari pa rin siyasatin, subaybayan o pigilan anumang oras, kaya mas nagiging mapanganib ang kanilang lihim na plano. Dumating ang empleyado ng General Store, ibinigay ni Bobby Mayna ang sulat sa lalaki habang pinapanood sila ni Kurapika. Ang sulat na ito mga idol, ang tanging pag-asa upang matulungan nila si Prinsesa Wobble at ang magbibigay ng daan kanila Gon at Killua na patulungan ng kanilang kaibigan sa halos imposibleng misyon na ito. Lumipat ang eksena sa pag-anunsyo sa buong barko ng pagsisimula ng Special Martial Law. Paulit-ulit itong in-announce sa Tier 1 pati na din sa mga silid ng bawat prinsipe. Noong umalingongaw ang announcement sa Room 1002, inutusan ng galit na si Camila ang kanyang mga tagapaglingkod na patigilin ng ingay dahil kasalukuyan siyang nagpapamasahe. Narinig din ang announcement sa Room 1003 kung nasaan si Koventoba. May kung anong bagay itong nakikita na nagpagulat sa kanya, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit nangyayari ang mga nagaganap at kung ang rason ba nito ay dahil sa barya ni Zhang Lei na nakuha niya. Kung inyong matatandaan mga idol, ang Guardian Spirit Beast ni Zhang Lei ay nagluluwa ng mga barya. Sa hula ni Kurapika, may espesyal na kapangyarihan ng baryang magpuwersa sa mga taong nakakuha nito na maglingkod ng tapat kay Zhang Lei. Maaaring konektado dito ang nangyayari kay Koventoba. Posibleng may ginawa siyang labag sa tungkulin niya bilang sundalo ni Benjamin, kaya parang takot na takot ang kanyang reaksyon. Sunod na ipinakita ang silid ng ika-4 na prinsipeng nagsasanay pa din sa paggamit ng Nen. Dinig na dinig sa silid ng announcement, pero hindi ito pinapansin ni Chernich. Nakapikit pa din ito at pinapalakas ang kanyang Nen ability. Kasulukuyan siyang binabantayan ni Salkov na napatanong sa kanyang isip kung seryoso ba talaga si Chernich sa hindi nito pagpansin sa nagaganap na martial law. Kung kalmado ang ika-4 na prinsipe, tensyonado naman ang nagaganap sa silid ng ika-5 prinsesa na si Tobepa. Nakataas ang kamay ng mga tagapaglingkod nito at bahagyang nakaluhod sa harapan ng sundalo ni Benjamin na si Rihan. Inutusan ng sundalo ang lahat na wag lalabas ng silid, maliban sa ika-5 prinsesa at sa mga gwardya nito. Nagsalita ang isa sa mga tagapaglingkod ni Tobepa na si Hyacin. Sinabi nito na wala naman talaga silang balak lumabas. Tumango ito na parang nagbibigay ng hudyat, kaya tumango din sa kanya si Komiya, ang isa sa mga katulong ni Tobepa. Nagalit si Rihan sa ginawa ng dalawa kaya tinutukan niya ng baril sa ulo si Hyacin at pinagbantaan. Eksaktong dumating si Tobepa at sinabing wag niyang tutukan ng baril ang isang researcher na sobrang mahalaga sa kanilang bansa. Ngunit iginiit ni Rihan na mas mahalagang tiyakin muna ang kaligtasan ng Black Whale dahil may hinalang ginagamit ang succession contest bilang panakip sa planong pabagsakin ng kaharian ng Kakin. Ipinaliwanag ng sundalo na pansamantalang titipunin ng lahat ng prinsipe sa Room 1001 kung saan si Prince Benjamin mismo ang magpapaliwanag ng sitwasyon. Wala mang tiwala, wala ring pagpipilian si Tobepa kundi sumunod. Pinayagan siyang isama ang kanyang mga bodyguard, ngunit kailangan nilang isuko ang kanilang mga armas bago pumasok sa Room 1001. Bago umalis, hinabili ni Tobepa ang utos sa kanyang mga researcher na ipagpatuloy ang kanilang pagsusuri. Samantala, habang tahimik na pinagmamasdan ni Rihan si Tobepa, muli niyang nakita ang Guardian Spirit Beast ng prinsesa. Unang lumitaw ito matapos makipagkontrata ni Tobepa kay Kurapika, at lalo siyang naniniwalang isa itong conditional type Nen Beast na nananatiling hindi aktibo hanggat wala sa tabi ni Tobepa si Kurapika. Hindi pa sinasabi mga idol kung ano ang eksaktong kapangyarihan ng Guardian Spirit Beast ni Tobepa, pero nabanggit na kailangan nga ng tinatawag na research partner ng prinsesa para ma-activate ang Guardian Spirit Beast at ng kakayahan nito. Posible mga idol na may kapangyarihan ng nilalang na mag-transmute ng mga kung ano-anong kemikal na kayang puminsala, kumontrol o magpahina sa mga kalaban ni Tobepa para protektahan siya at ang kanyang research partner
Nasa ngayon ay si Kurapika. Ipinakita sa sunod na pahina ang ika-6 na prinsesang si Tyson. Kasama niya ang lahat ng kanyang mga gwardya at mukhang masaya siyang naglalakad sa hallway. Maaaring patungo siya sa silid ni Benjamin at posibleng wala siyang ideya na nalalapit na ang kanyang katapusan sa kamay ng kanyang kapatid. Lumipat ang eksena sa room 1007. Natataranta ang mga gwardya ng ika-7 prinsipe dahil nawawala si Lazarus at ang isa pang gwardya na si Rice. Pinaghihinalaan nilang nagtungo ang dalawa sa hideout ng Char family, kaya nagdesisyon silang kontakin ang grupo. Tinanong naman ni Basho ang kapwa niya hunter na si Ridge kung ano ang ipinag-utos sa kanya ni Lazarus bago ito mawala. Sinabi ni Ridge na inutusan siyang bantayan ng sundalo ng unang prinsipe, pero noong pinuntahan niya ito, laking gulat niya nang pinatay na ng sundalo ang ibang mga gwardya. Ipinakita mga idol sa chapter ang nakagapos na si Kanjidol. Nabugbog siya ni Ridge. Ibig sabihin, hindi umubra ang nenya sa isang hunter. Dulot nito, nagngingit-ngit siya at sinasabi sa sarili na magiging tiyak na ang katapusan ng mga gwardya ni Prince Lazarus dahil sa pananakit ng mga ito sa isang sundalong kagaya niya. Ipinakita sa sunod na eksena si Queen Saiko, ang ina ng ika-11 prinsesa na si Fugetsu. Pinapapasok ng sundalo ang reyna sa silid nito. Pero nagalit ang reyna sa pagkasabi na wag silang papasok sa kanyang silid sa oras na isara nila ito at wag na wag nilang kukuhain si Fugetsu mula sa Ministry of Justice. Nakakapagtaka mga idol na hindi ipinakita ang sitwasyon ngayon ni Fugetsu. Huli nating nakita ang kanilang grupo noong pinalano nilang pasukin ang silid ni Lazarus dahil naniniwala silang ang guardian spirit beast nito ang naglagay ng sumpa kay Fugetsu. Pero nawala si Lazarus sa kanyang silid bigla, kaya may posibilidad na isinagawa na nila Melody, Kaiser, Kacho at Fugetsu ang kanilang plano at dinukot nila ang prinsipe para alamin kung may kinalaman ito sa sumpang dumapo sa ika-11 prinsesa. Hindi kagaya ng ibang prinsipe at prinsesa, hindi nakatanggap ng announcement ang room 1013 kung nasaan ang ika-13 prinsipe na si Mariam. Ang dahilan nito ay dahil bumalik ang chapter 15 minuto bago ang announcement. Si Mariam at ang karamihan sa kanyang mga tagapaglingkod ay nasa loob ng isang nest space na likha ng kanyang guardian spirit beast. Ganun pa man, nakatanggap pa rin ang sundalo ng unang prinsipe na si Sackwell ng utos mula sa earpiece na nasa kanyang tenga. Narinig niya na iaanunsyo ang martial law 15 minuto mula sa oras na iyon, kaya dapat siyang maganda. Napansin ni Biscuit na tila nagbago ang presensya ng sundalo. Parang bigla itong naging alerto, kaya nahulaan ni Biscuit na maaaring may kaugnayan ito sa martial law at posibleng palalabasin sila sa kanyang silid. Mabilis niyang pinag-isipan ng dalawang pagpipilian, sumunod at lumikas o manatili at ipagtanggol ang nest space. Ngunit napagtanto niyang hindi maaaring umalis si Prince Mariam dahil ang mga tauhan ng ika-7 reyna ay hindi sapat upang protektahan sila sa labas at maaari ring hindi na sila makabalik sa nest space. Pinaghinalaan din niyang maaaring isang beses lamang magagamit ang kakayahan ng guardian spirit beast ni Mariam, kaya kapag lumabas ito ay posibleng tuluyang mawala ang ligtas na silid na iyon. Dahil dito, nagpa siya si Biscuit na manatili sila sa loob ng nest space at ipagtanggol ito. Kaya agad niyang ipinatawag si Virgie upang simulan ang kanilang mga plano. Bumalik muli ang eksena sa kasulukuyan, 20 minuto bago ideklara ang martial law. Pinasilip muli sa atin ng room 1014 kung saan makikita si Bobby Mina na personal na ipinaalam ang utos ni Prince Benjamin kay Reyna Uwito. Ayon sa kautusan, pansamantalang pinapatawad ang Peking Prinsipe dahil sa pagiging bata pa nito. Ngunit si Queen Uwito ay isinasa ilalim sa investigasyon dahil sa posibleng pagtataksil at paglapastangan sa isang pambansang seremonya. Gayunpaman, hindi muna siya paparusahan dahil maaari pa siyang magsilbing Queen Regent. Habang hindi pa natitiyak ang kalagayan ni Prinsesa Wobble, pinayagan siyang manatili sa kanyang silid, ngunit mahigpit na pinagbawalang lumabas. Tahimik na tinanggap ni Queen Uwito ang mga kondisyon. Pero napagtanto ni Kurapika na isa din sa mga tunay na layunin ng Special Martial Law ay ang hanapin si Prinsesa Wobble na pinaniniwala ang nagtatago pa rin sa loob ng barko. Ngunit para sa kanya, masyadong mabilis ang naging pagkilos ng kampo ni Benjamin, hindi sapat na dahilan ng mga pangyayari sa succession contest. Kaya naniniwala siyang may mas seryoso pang insidenteng nagtulak sa agarang pagpapatupad ng Special Martial Law. Tama si Kurapika, masyadong mabilis ang pagkilos ni Benjamin sa pagdeklara ng martial law. Pero ang rason nito ay dahil sa nalalapit na kamatayan ni Benjamin dulot ng lason. Hindi alam ni Kurapika ang katotohanan, pero hindi na ito mahalaga dahil ang importante ay ligtas sila ngayon. Umaayon kanila Kurapika ang lahat ng kanilang pinalano.
Ligtas silang lahat sa kanilang silid dahil wala doon si Prinsesa Wobble. Hindi din madadala sa silid ni Benjamin ang ika-14 na prinsesa dahil posibleng wala ito sa barko. At tagumpay sila Kurapikang maipadala ang kanilang mga mensahe sa kapatid ni Reyna Obito at sa mga kaibigan ni Kurapika na sila Gon at Killua. Magtutuloy-tuloy kaya ang swerteng ito at ang pag-ayo ng kapalaran sa ating mga bida? Yan ang dapat nating abangan mga idol sa susunod na kabanata ng Hunter x Hunter.